Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Payang Pinas. Ngunit bagong lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay syempre huwag mong kakalimutan na mag-subscribe muna, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At syempre, maraming salamat na rin po sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. Huwag na huwag rin din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos upang maging aware din ng ibang tao sa kung anong nangyayari sa ating bansa. At kung mayroon ka naman pong opinion or di kaya hinaing, ang ating comment section po ay bukas para sa inyong mga saloobin. Laging tandaan, bilang residente ng bansang Pilipinas, ang ating opinion ay dapat marinig at mapakinggan. Ito na nga mga kaibigan, atin nang panoorin ang kabuuan ng video. Claude Bautista, Davao Occidental, mega love shot. Muntik na siya na mega love shot. Tapos itong si Isidro Unga, ba't itong si Gloria Macapagal-Arroyo. Yung iba dyan, nung nagkaroon ng loyalty check dyan sa House of Representatives, nagpakita sila ng suporta. Pero nung kinailangan itong si VP ng tulong ng mga individual na to, talagang nakita ho natin kahit papaano sinuportahan si VP Sara diyan sa House of Representatives. Heto ho mga kababayan, rekta na ho tayo sa ating, ubaga ito main event ika nga. Mamaya ka na, Tatay Diggs, ito ho muna tayo. Kaugnay ho ang tawag dito, sa rating, approval at trust rating netong si PBBM at itong si Vice President Sara Duterte. Game! Patuloy sa pagbaba trust at approval rating sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Babala tuloy ng isang eksperto, posible maapektuhan nito ang tsansa ng mga pambato ng administrasyon sa 2025 midterm elections. Diba? Kagaya ho ng ating sinasabi dito sa PH Update, talaga hong diskumpiyado tayo diyan sa mga survey na yan, kagaya ng Okta, yung Pulse Asia, diba? Hindi ho, napakalabo kasing mangyari na yung mag-i-endorso dito sa mga nasa top 12 ng senatorial survey, yung mga kandidato ng administrasyon. Tapos ang nag-i-endorso sa kanila, lumalagapak sa survey. Yun ho ang problema natin dito. Kaya naman, bantayan ho natin itong 2025 midterm election na to. Kasi parang ito, sa tingin lang ho natin to. Sa tingin ho natin, done deal na to. Kumbaga, nanunostra na natin ang mangyayari. Yung laging ipinapakita na pangalan dyan sa Okta at Pulse Asia, kumbaga, yun na ho talaga ang ipapapanalo ng COMELEC. ng sistemang gagamitin nila, yung Miro system sa 2025 midterm election. Wala na eh. Di ba? Nagsalita ng INC. Napakatindi na ng galit ng sambayan ng Pilipino dito sa administrasyon na to. Kasi nagko-contradict yung dalawang senaryo na yon. Ang sambayan ng Pilipino galit sa administrasyon dahil sa kanilang kapalpakan. Tapos biglang mananalo itong mga kandidato ng administrasyon na kung saan ang sambayan ng Pilipino galit dyan sa mama na yan. Meron mo talagang problema. Kaya kung ako ho sa inyo, magbantay na ho kayo. Kasi ang mangyayari ho dito, magsisig-sig tayo ng kung ano-ano dyan, lalagay-lagay natin yung mga pangalan, tapos yun palang sistema na yan o yung ang ganda ng numero natin, palakpakan 717, yung yung election done deal na ika nga, tapos na yan. Kahit anong gawin natin, mananalo na ang nasa Okta at Pulse Asia. Bantay ho tayo mga kababayan. Frontline balitang yan si Maricela Lili. Sa gitna ng patuloy na bangayan ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte, patuloy din ang pagbaba ng approval at trust ratings nila sa mga nakalipas na buwan. Sa pinakahuling ulat sa bayan, National Survey ng Pulse Asia nitong Nobyembre na yung Pulse Asia na yan, pinapahamak ho nila sarili nila. Ang tataas ng mga kandidato ng pagkasenador nitong mama na to, pero yung trust rating at approval rating, bawasan ng 2 percentage points ang approval rating ng Pangulo. 48% na lang ito kumpara sa 50% noong Setyembre. Bumaba rin sa 47% ang trust rating ni PBBM, habang mas malaki naman ang nabawas kay VP Sara.
habang mas malaki naman ang nabawas kay VP Sara. Yan yung the way na i-construct ho nila yung balita nila, gusto nilang palabasin na mas hindi gusto na sabayan ng Pilipino yan si VP. Pero kung paghahambingin ho natin, ito ho mga kababayan, para wala ho tayong dito, kasabihin ano lang tayo dito, puro kwento. Pakita ho natin yung ikinikwento ng balita na yan para talagang magkaalaman, di ba? Ito ho mga kababayan. O ito ho, ayan o. O yan ho mga kababayan, para makita nyo ho. Ayan o. Tama o, yan. Tama ho yan o. Tama naman ho ang sinasabi niya, pero the way na ibinabalita ho nila yung balita na yan, medyo nakapabor sa administrasyon. Puntos Troy. ang ibinaba ng approval rating niya na nasa 50% na lang. Ang kanyang trust rating Na bumaba lang. rin sa 49 mula sa 61%. Nung kinonduct itong survey, Ito ho mga kababayan. Yan ba yung mga taga Pulse Asia? Taga Pulse Asia ka ba, sir? Naku. Kumaganda kutis ha. Tumataba pisngi ha. Ito mga kababayan, hindi natin alam, mamaya pakinggan natin. Kung titingnan ho natin yung survey na yan, ito, ilapit ho natin. Halika. Lapit. Ayan, yan. Kung titingnan ho natin, mataas pa rin ho ang trust rating, approval rating ni VP Sara kung ikukumpara kay Marcos Jr. Kung ikukumpara naman ho ang trust rating ni VP Sara kay Marcos Jr., mataas pa rin ho. Yang si Chis Escudero, kumbaga panggulo yan dyan para maipakita na merong mas matakas kay VP, pero wala namang pakinabang yung kilay na yan, sa totoo lang. Kumbaga yan joker ho yan sa baraha, para hindi mapansin itong alas na to nagbibida-bida, ginagawang bida ng Okta, si Chis Escudero. Yun hong katotohanan doon. dito lumabas yung kanyang outburst. Ito. Si Prof. Froilan Kalilong. Faculty UST Department of Political Science. Yung kanyang political meltdown, yung kanyang mga statements against the Hindi ho siya taga-Okta. Pero at least, sir, gumanda kutis mo. administration. And among many others, of course, syempre, nandito na rin yung mga impeachment cases that were filed against her. Bukod sa Pangulo at sa Vice Presidente, Parang nantokwa, tinanong lang ho itong si Prof. Froilan, kaugnay dun sa pagbaba ni VP Sara. Hindi nyo ba tatanungin bakit bumaba yung kay Marcos Jr.? Ako nasasagot, kasi bangag siya. nabawasan din ang grado ng mga pinuno ng Kongreso. Si Senate President Chis Escudero bumaba sa 53 at 51% ang approval at trust ratings. Pero mas dumausdos ang ratings ni House Speaker Martin Romualdez. Yan. Yan ang sinasabi ko sa iyo, tambaluslos. Tigilan mo na kasi yung kakasinghot mo. Huwag kang makijamin sa pinsan mo. Tingnan mo, pati ikaw. Kakasunod mo sa utos ng pinsan mo. Di ba? Si Aimee sinisisi itong pinsan. Yung ibang mga kasalanan din tong mama na to. Pero lahat to ng mangyayari na yan, kasalanan ho ni Marcos Jr. yan. Huwag nyo na hong, wag nyo nang palusutin yang si PBBM. Sa karamihan ng nangyayari ngayon sa ating bansa, itong mama na to, siya lang ho yung executioner, ika nga. Tama ba? Yung taga na ganyan, pero yung hindi naman tatagayan o hindi naman niya hahatawin ng palakol yung mga kaganapan na yan kung walang utos na nanggagaling sa taas. Di ba? Anong ginawa ni Marcos Jr. doon sa zero subsidy sa PhilHealth? Dinipensahan lang niya. Ibig sabihin, napag-utusan lang tong mama na to. Pero kasalanan pa rin niya. Kasalanan pa rin ho niya yan. Marami yung kasalanan niyang mama na yan. Ang mukha ho ng kawalangyaan, yan ho, tambaluslos. Ang mukha ho ng pagiging inutil na congressman, yan ho ang mukha. Kapansin-pansin naman sa survey na marami-rami rin ang sumagot ng undecided nang tanungin kung anong ratings ang ibibigay sa apat na opisyal. Paliwanag ni Professor Kalilong, epekto raw ito marahil ng biglaang Shoutout kay Representative Busita. Yung One Rider Party List, bilib na sana ako eh. Kaso wala, sabaw pala yung party list. Huwag niyong iboto yan. Sa mga kapatid nating rider dyan, huwag niyong iboboto yung One Rider na yan.
Naku, gagamitin lang ng Quadcom yan. Pagkakawatak-watak ng unit team dahil hindi alam ng supporters nila kung kanino sila kakampi at paano sila magre-react sa batuhan ng issue ng mga Duterte at Marcos. Ang isa pa raw nakakabahala ay ang maagang pagbaba ng ratings ng Pangulo. Kung magtutuloy-tuloy daw kasi ang ganitong trend hanggang sa susunod na taon, hindi malabong maapektuhan ito ang tsansa ng mga manok ng administrasyon sa 2025 midterm elections. No. Definitely, no. The midterm Correct. elections is always a testament both to the administration. No? So whether or not the public has the sabihin na natin the confidence no to the president, makikita natin yan dito sa kakalabasan ng ating election. Iginagalang naman ng Malacanang ang opinyon ng publiko base sa survey. Pero Yan si Lucas Bersamin, tingnan niyo naman Bersamin pag lumalabas ka sa media, yung mukha mo, linisin mo, baka pasobrahan ka din sa pulbo. naniniwala silang hindi nakakahon sa survey ang scorecard ng administrasyon. Kapag ito lang kasi ang pinagtuunan ng pansin, ay mababaliwala daw ang iba pang mahahalagang sukatan ng pag-asenso tulad ng kabuhayan. Nagbabalita mula sa frontline. Hirap talaga pag executive secretary ka ng bangag. Pati yung mga sinasabi mo sa media, progreso, yung umuunlad ang kabuhayan ng ating mga kababayan. Hindi daw nasusukat sa survey. Tanga ka pala, ba't pa kayo? Di sabihan nyo yung Okta at Pulse Asia, tigilan nyo muna yan, ha? Tigilan nyo muna yung survey nyo na yan. Survey nyo na lahat, i-survey nyo si Duterte at si Sara Duterte kami, wag nyo na kami survey. Di naman kasi yan sukatan. Hindi, pati kayo naghihintay kayo dyan sa survey na yan. Malamang sa malamang, meron nga kayong in-house survey operation dyan sa Malacanang. Di ba pinapakiramdaman nyo yung kung ano nga ba ang pulso ng sambayan ng Pilipino? Malamang! No, siguro meron din sila sariling ganon. Nakikita nila doon sa kanilang in-house survey, kung ano man yung kasurveyan na yan, nakikita nila na malakas pa rin itong si VP Sara. Rekta tayo dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang kanyang speech. Ito yung pinaka-latest niyang speech. Nakita lang natin na diyan sa third floor studio, mega love shoutout diyan sa mga iniidolo natin diyan. No, idol natin yung mga yan. No, ito pakinggan natin, game. Usapin niyo mga generals muna ng Amerika o mga State Department, umalis na ka muna. Pag-usap kayo, look at my country. Oh, how long have you been around have you looked at it? Why is my country not progressing as the other? One is corruption. The other one is pagkasunod-sunod rin tayo ng Amerikano. Sabi muna sa Amerikano, steady lang muna kayo. Kaibigan tayo. We will be deciding. We are a democratic government. We are attuned to democratic processes. Magkasabay tayo diyan. Pero huwag muna kayong makialam. Huwag ninyong makialam kasi hindi ninyo alam ang totoong Pilipino. Alam na yung theory lang, pero yung nakatira talaga dyan na barangay captain na umakyat o yung mga mahirap. Yung mga mayaman, no offense intended, marami man dito mga milyonaryo. Ito nga dito ngayon, usap tayo, ang may-ari ng subdivision, yung inaantok dyan. Paantok-antok lang, kunwari. Siya may-ari ng subdivision. Grabe, no? Pagka nakita ng mga kababayan natin nagsasalita si Tatay Digong, kinikilig sila. Nandami talaga nakakamiss kay Tatay Diggs. Kahit tayo naman dito, pagka meron tayo nakitang speech niya, mabilis pa tayo sa 4:00. Gusto talaga natin i-share na ora mismo, ika nga. Yung bahay namin doon sa 3 kilometer from here. Ito yung una. Early. Kasi nung una naman, lamang galit Antonio. Sino lang makalapit sa mga Kastila?
putang ina yan. Bakit dumating pa dito sa Pilipinas yung mga ulol? Okay mo madali next time. Take at least mga... Ayaw ko magbigay ng timetable. Pero at the very least, not mga 2 years. Stabilize ninyo muna, pati ang barangay. Alisin ninyo yung, muna kayo kumuha niyang mga, kurap yan. Lahat. May kurap dito sa mga abogado, may kurap rin yung mga sundalo, may kurap rin yung mga negosyante. Tingnan ninyo, that 2 years, parang 2 years, di pa yung makakita ng tao matino. Sundan ko na lang yung sinang Ligayo na una sa akin. Kung ganun lang naman pag-usapan, go ahead. Marami ng beses rin yung ginawa yan. Ang Pilipino, client, at ang gusto talaga ng Pilipino pagbaba. Ang gobyerno is really I don't know, but it would take a strong backer. It could be a junta, pero ilagay mo dyan ang chairman, civilian. Kasi kung military junta ka dito, walang diplomatic ambassador maglapit sa atin. Lalayo talaga yan. Because also in their own countries, ang military would only play a second role. Role talaga ang gobyerno. Ang sundalo, kasali na yan sa gobyerno. Ang Army, Navy, kasali ang armed forces, part of parcel of government. Kaya, pag-isipan ninyo yan, kasali na tayo lahat yan. Pero kayo ang may mimili. Ang mag-fair. Ang ibig kong sabihin kayo, hindi kayo lang. Take in yung mga civic leaders, pare, lalo na itong Catholic Church, malakas ang influence eh. Ano, maski gaano natin kawali-wali dito, pagsalita itong mga gagong pare na ito. Wala rin. Akala mo rin malinis ang mga buang. Real talk. So, I don't know when would be the next time. Pero ako, wala na ako. Out na ako dyan. Wala na ako. I do not have the stamina or gusto ko na lang paglaro sa Ayun. Hi, PH update. Kayo, pakapan ko kayo. Sabihin ko sa Pilipino, talagang totoo naman matagal na sana eh. At yung sana unang dumaraan, hindi ninyo binawatawan kaagad. Too early, too soon. Yun ang mahirap. Na, how long do you think you can handle ang pressures niyan from the democratic countries? Matindi yan. Pati ang Amerikano. You need a good communicator. Sabihin mo lang, alam mo, guys, yung mga Amerikano, nakita ng mga sitwasyon namin dito. We could not even get about, it depends what you have. And yet you were here once upon a time. What went through? Politika at saka yung communal tribu-tribu. Dapat mawala na yan. Kaya ako naman sa dormitoryo. Ayaw ko talaga yun. Manila man ang lugar. Ayaw ko yung magsabi, Ilocano, Bicol, gano'n. Hindi ko gusto yan. Sinasabi ko talaga nung
sa dormitoryo pa ako. Makikipag-away ako. Eh sabi ko, kung magkanyang-kanyang tayo, hindi magpatayan tayo dito ngayon. Kung mamili kayo, sama tayo dito, tatlong palapag yung sa first floor kami, karamihan doon, mga Ilocano. So, wala man akong problema. Muslim, lula ko, Maranao, so, father side. Sa mother side, lolo ko sa nanay. Ang akin lang is, next time, do not hurry up. Wala naman nag-aapura sa inyo. At nakita naman ninyo, wala naman Pilipino na nagsisita sa inyo, hoy, kailan, hanggang kailan kayo ganyan. Ang Pilipino welcome it every time that there is an opportunity for a change. If you can do it, as soon as the military can do it, and the police, walang iba. Ang lang ninyo is take care that wala talagang abuso. Para sa akin na, kung ang mauna ang police pati military, yan ang unang firing squad ninyo. The rest will follow. Kung inyo mismo, kabaro ninyo, kayo mismo magburgor, hindi ka na kailangan magburgor ng civilian, sunod na lahat yan. Yun ho talagang word na gurgur, naging di ba? Pagka mayroong speech, hindi na ho nawawala yung gurgur. To be a very cohesive, strong, idealistic one. Hayaan mo na yung pagbalik. So, you know, I cannot give it period of how long. Ang makikita ba nyo, tignan lang natin, ang ninyo is, gaano kabilis magpasok ang bagong iduluyan, yung Filipino ideology. Paano pinakamadaling mapasok? Once everybody learns that he has to behave, hindi ka pwedeng magnakaw na sa gobyerno at talagang diyan ka lang. And ang una is transparency. Kung mara lang magkaroon ng all over the Philippines, merong mga yung neon lights, anong transaction ito, anong gano'n. Ilan ang lumabas, ilan ang pumasok sa pera ng tao. It's a matter of informing the public. And if the public knows that their money is spent wisely, you can stay forever. Walang mamamadali sa inyo. Tuloy, mas takot sa magbalik ng mga politiko. Karamihan sa mga politiko talaga, mga politiko dahil sa pera and power. Kaya yan ang sakit ng Pilipino. Pag nandiyan na sa pwesto, ayaw na lumabas. Yun lang. Ano na pag-isip-isipan? Ano na ho siguro talaga yung pagka ikaw politiko, nakahawa ka na ng kapangyarihan, talagang ayaw na hong bitawan. Nakikita niyo ho ngayon. Yan sinasabi na yan, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakikita ho natin dito sa administrasyon na to ni Marcos Jr. Yung mga kamag-anak niya, siya mismo, mga anak niya, di ba? Gusto ho nila yung mga magkakamag-anak na lang. Ako papalit sa'yo, ikaw dyan, ako dito. Ganun no nangyayari. So, prolong or perpetuate the hanggang kailan siya nandiyan. Bihira naman kita ng tao basta ba lang step down when the time comes. Maghanap talaga ibang anong kaputahan na gustong patagalin.
not really realizing that we are in a democracy. Kaya tayo may election. Mas maganda yan. President 6 years, okay yan. Kasi kung makatsampa tayo ng magandang presidente, hindi mas maganda po 6 years. Kung mga kamalas naman, hindi naman talaga totally malas because this is a democratic setup. And of course, there's always the military. Kung man hindi naman kailangan din yung presidente sa hallelujah. Kung paminsan-minsan, pitikin ko lang tanongin mo lang, Sir President, medyo nag-meeting kami sa Aguinaldo. Medyo mahirap na itong pinapasukan mo. Sir, amin, tambag lang, tambag. Advice lang. Hindi ka namin gagalawin. Especially if he's an elected president. Hindi mo basta-basta. Just a gentle reminder. Hindi mo lang na, sir, you should learn from lessons learned in the past. Sir, bago-bago lang tayo. Marcos, kailangan mo ba natin ulitin yun? And that we must always insist on it. Tama na yun sana. Yung 4 years noon, tamang-tama yun. With re-election kung gusto niyo. But itong sitting president must not be able to utilize the resources of government to assure him continuity of power. So there should be laws strictly enforced by constitutional mandate, enumerate yan kung ano ang hindi niya pwedeng gawin during election time. That would give us a more stable government than just re-elect tapos at his calling, at his behest yung magahin niya. Ito. 7 months before the election, the incumbent president can no longer do this, do that. Ngayon, kung itong mga appointments sa Supreme Court, judges, ilagay mo muna sa Supreme Court. Civil service, tanggalin mo muna sa presidente. Otherwise, pagkatapos, okay na. Pero yung absolute appointing authority, gaya ng Amerika, hindi talaga okay. Wala kayo. Mamatay na lang ako sige advice sa inyo. I hope that I will be around to just also give the inputs when the time comes, at least before I die. Pero nandiyan ako sa inyo. I share your, alam ko, pareho tayo ng ano, pero alam ko ang military kasi kami we offer our services. We campaign offer our services to the people. Ang military kasi, pag-aral siya, pagka-military, then to offer his life for his country. That's the big way of difference in what a military can give to his people and what the politicians cannot. So, seasonal mo talaga, depende sa basta 7 months before, lagay mo sa Constitution, no longer power to appoint, wala na. Judges, Supreme Court. Kung dito sa ano, yan, bigay mo sa anong department. Ganun lang. And maganda na pausap ganito ng ganito. Hindi naman sa lahat ng So, I'm happy to share this moment with you. Christmas time. We're getting old.
Ako hindi ko naman siguro kung next year dito pa ako wala na. I'm really old as an old. Kita mo yung anak ko, pinaglalaroan lang ako ng apo ko. Ito na lang kaligayahan talaga natin. Totoo lang ho, mga kababayan, ano ho talaga yung mga anak, di ba? Si Tatay Digong, kaligayahan niya, yung mga ano niya, apo niya. Tayo ho, mga anak talaga. Anak ho talaga, masarap. Masarap. Kaya yung mga wala pang anak dyan, mag-anak ho kayo. Damihan niyo. I'd like to greet everyone a warm Merry Christmas. Okay. And Happy New Year. Nandito pa ako. If you think that you need my, hindi naman wise advice, yung binugoy na advice lang, yan lang ang kaya ko. Hindi naman ako ma-utak eh. Maan naman ako pagka-presidente. Hindi siya mautak. Hindi rin ho siya magnanakaw. Pero hindi mautak, pa-humble lang yan. Pero napakatalino ho ng mama na yan. Napakagaling ho ni Tatay Digong. Kung mag-ano lang, hindi naman ako mautak. Maraming mas magaling sa akin. Pa-humble lang ho yan, pero matalino na, matapang na, hindi pa magnanakaw. Alam niyo ano yung pinaka-importante doon? Yung hindi magnanakaw. Kabaliktaran naman ho nitong administrasyon na to. Puro nakawan, duwag, incompetent. Anak ng toko. Sabihin ko sa inyo, ako kasi isang tingin ko lang, foreign affairs, foreign policy. Anong foreign policy natin dyan pa ng South Africa? Anong foreign policy natin dito sa Asia? Yung kaya ko na yan iwido lahat. Pati lahat na, kasi dumaan na. And before that, it was about 23 years mayor of Davao City. Kaya okay, nakilala lahat. Isa sa mga barkada ko, wala akong barkada. Di ba ninyo kita pa rin ako nag-inom na. Wala akong barkada. Ang barkada ko yung mga military pati police. Ang barkada ka ng iba niya po pagkatapos maglasing, itapo na yung mga silya niya sa puotang ina. Pero tayo estudyante pa. Noon yun. So, please do not hesitate to call upon me or on me. Marano, nakakapay lugang dead ka ng Christmas mo. May kumantang sir. Ito yung mayaman na ngayon sa totoo. Because, mahusay sila talaga negosyo. Ito sila, talagang rags to riches ito. Siya yung may pera, siya yung maltipig. Siguro, let